Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 24, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung ating series ng ating devotion is muli muna nating talakayin or balikan yung tinalakay nating last series netong last week. So, yung series na tinalakay natin netong last week ay Warrior Club. So, sino nga bang tao or sino man yung hindi ipaglalaban yung love kung talagang mahal mo? So, ang ating best example ng pagmamahal or ng love is si God. So, ba't nga ba siya sinabi na siya yung best example? So, dahil sa pagmamahal na mayroon ng Panginoon para sa atin, ay sinaalang niya ang kanyang nag-iisang anak para tubusin tayo sa ating pagkakasala. Pinahirapan, pinako sa krus, nagbintangan, namatay, nang wala naman sa kasalanan, para lang sa atin, para lang tayo maligtas. So, grabe yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo at sigat sa atin. So, yung series na tatalakay natin yung araw ay Understanding the Gospel. So, pag sinabi kasi natin Gospel, ito yung magandang balita. Magandang balita ni God para sa atin. So, understanding the Gospel. So, kailangan natin maintindihan or ma-understand yung ano nga ba yung magandang balita na sinasabi ng Biblia o ng Panginoon para sa atin. Kaya kailangan maintindihan natin at ma-adapt natin sa buhay natin yung gospel. So, ang Bible verse na tatalakayin natin yung araw ay Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. So, ang sabi dito, in Him, you also when you hear the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promise, Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Sa Tagalog, Efeso 1:13-14. Sa Kanya kayo rin naman na nakakarinig ng salitang katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, at kayo na nanawasampalataya sa Kanya at tinataka ng pinangako Espiritu sa kanto. Siya ay katibay ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari o ikapuri ng kanyang kaluwalhatian. So, para lumaki ang ating talakayan dito sa ating Bible verse, is muli tayo ay dumako sa ating teaching at application. Ang una sa ating teaching, the gospel of salvation made us children. So, yung gospel ay magandang balita ng ating pagkaligtas sa ginagawa tayong bata. Bakit? Dahil nga sa bago lang natin ito nalaman, di ba ng bata tayo, tinuturuan tayo ng A, Ba, Ka, Da, A, E, I, O, U, 1, 2, 3. Tinuturuan tayo nun. So, pag nalaman natin yung mga magandang balita ng pagkaligtas, is para tayo yung children. Kailangan tayo nalaman, mas nag-grow tayo, mas lumalaki tayo na alam natin yun. All believers are sealed with the Holy Spirit. Lahat ng naninimpalataya sa gospel, sa magandang balita ng Diyos, ay nakasealed na. Kumbaga, may patnubay tayo ng Holy Spirit. Number 3, the Spirit is guarantee of our inheritance. Pinag-guarantee tayo ng ating Holy Spirit para sa ating inheritance. Sa application, live in a manner worthy of being children of God. Dahil mamuhay tayo na mayroon tayong manner at mga karapat-dapat bilang isang anak ng ating Panginoon. Number 2, find security in God's shield and the Holy Spirit. And sa last, believe that we are co-heirs with Christ. So, ayun lang po para sa araw na ito. Naway may natutunan tayo sa panginig at panonood. And God bless the Lord.